Manalangin tayo. Mahal naming Ama, sa ngalan ni Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayon, hindi bilang mga individual lamang, kundi bilang mga pamilya. Dumudulog kami sa iyong luklukan ng biyaya para sa bawat tahanan na kumakapit sa mensaheng ito. Alam namin, Panginoon, na ang pamilya ang pundasyon ng aming lipunan at ito rin ang sentro ng iyong puso. Kaya't ngayon, itinataas namin sa iyo ang bawat miyembro ng bawat pamilya, ang mga magulang na lumalaban para sa kanilang mga anak, ang mga anak na naghahanap ng gabay, ang mga kapatid na nagpipilit magkaisa, at maging ang mga nakatatanda na umaasa pa rin sa iyong kalinga. Idinadalangin namin ang iyong makapangyarihang proteksyon, isang balabal mula sa langit na babalot sa bawat isa laban sa lahat ng uri ng kapahamakan, pisikal, emosyonal, pinansyal, at lalo na espiritual. Naway ang iyong presensya ang maging pader na hindi matitibag ng anumang masamang balak. At higit sa lahat, hinihiling namin ang pagkakaisa, Panginoon. Sa gitna ng pagkakaiba, ng mga pagsubok, ng mga hidwaan, ipinapanalangin namin ang pagbabalik ng pagmamahalan, ng pag-unawa, ng kapatawaran. Pagalingin mo ang bawat sugat, punan mo ang bawat kakulangan, at buin mo muli ang anumang nasira. Naway ang pagkakaisa ng pamilya ay maging patunay ng iyong kapangyarihan at pag-ibig sa gitna namin. Ito ang aming dalangin na may buong pagtitiwala sa iyong pangako. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bilang isang taong matagal nang nagmamasid at nagbibigay ng payo sa mga pamilya, masasabi ko sa inyo na ang panalangin para sa pamilya ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang puwersang nagpapabago, isang kalasag laban sa mga hamon, at isang matibay na pundasyon para sa pagkakaisa. Sa panahong ito kung saan ang mga pamilya ay nahaharap sa napakaraming uri ng pagsubok, mula sa paghihiwalay, kakulangan sa pinansya, karamdaman, at maging sa mga di nakikitang digmaang espiritual. Ang pangangailangan para sa matinding panalangin ay hindi kailanman naging kasing halaga. Nakikita ko ang sakit at pagkalito sa maraming tahanan, ang tahimik na pagdurusa na nakatago sa likod ng mga ngiti, ang lihim na mga luha na ibinubuhos sa gabi. Ang pamilya, na dapat sana'y kanlungan, ay nagiging pugad ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit gusto kong malaman ninyo ngayon na mayroong solusyon, mayroong pag-asa, at ito ay matatagpuan sa kapangyarihan ng sama-samang panalangin. Marami sa atin ang nag-iisip na ang problema ng pamilya ay puro lang panlabas. Akala natin, pera ang solusyon sa problema sa pera, o mas maraming oras ang solusyon sa kakulangan sa oras. Ngunit higit pa sa nakikita ang mga suliranin ng pamilya. Nais kong bigyang diin ang isang katotohanan na madalas nating malimutan, ang ating mga pamilya ay nasa gitna ng isang digmaang espiritual. Hindi natin nakikita ang kaaway, ngunit nararamdaman natin ang epekto ng kanyang mga atake, ang paghina ng komunikasyon, ang pagtaas ng pagkamayamutin, ang pagkalat ng kalungkutan, ang pagpasok ng mga adiksyon, ang pagkakaroon ng mga hidwaan na parang walang katapusan. Ang kalaban ay hindi nagpapahinga. Ang kanyang pangunahing target ay sirain ang pinakasentro ng pagmamahalan at kaayusan na itinatag ng Diyos sa mundo, at iyon ay ang pamilya. Dahil kung masisira niya ang pamilya, masisira niya ang mga individual, ang mga komunidad at kalaunan, ang buong lipunan. Kaya't ang ating panalangin ay hindi lamang isang simpleng pakiusap, ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga puwersa ng kadiliman na sumusubok na guluhin ang ating mga tahanan. Ang panalangin ay ang ating koneksyon sa Diyos, ang pinagmulan ng lahat ng proteksyon at pagkakaisa. Ito ang ating paraan upang ilabas ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan. Hindi ito isang formula na kailangang sundin ng perpekto. Ito ay isang puso na nagtitiwala at kumakapit sa kanyang pangako. Sa bawat salitang binibitawan natin sa panalangin, mayroong enerhiyang espiritual na lumalabas, nagtataboy ng kadiliman at nagdadala ng liwanag. Naaalala ko ang mga panahong tila imposible na ang sitwasyon ng ilang pamilya.
Mga magulang na hindi na nag-uusap, mga anak na lumayo sa landas ng kabutihan, mga tahanang puno ng tensyon at galit. Ngunit sa tuwing mayroong isang miyembro ng pamilya na magsisimulang manalangin ng tapat at may pagtitiwala, mayroong nangyayaring pagbabago, unti-unti ngunit tiyak. Parang may isang hindi nakikitang kamay na naglilinis ng hangin, nagpapahilom ng mga sugat, at nagbubuklod muli ng mga nasirang relasyon. Ito ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya huwag nating maliitin ang ating panalangin, ito ang ating pinakamalakas na sandata. Gusto kong talakayin natin ang malalim na kahulugan ng proteksyon at pagkakaisa sa konteksto ng pamilya. Kapag sinabi nating kiproteksyon, hindi lang ito nangangahulugang pagiging ligtas sa sakuna o sakit. Ito rin ay proteksyon mula sa mga laso ng lipunan, ang maling impluensya, ang masasamang bisyo, ang pagkalito sa paghahanap ng layunin. Ito ay proteksyon din sa emosyonal na kalusugan ng pamilya, proteksyon sa isip laban sa pagdududa at kawalan ng pag-asa, at proteksyon sa espiritu laban sa paglamig ng pananampalataya. Ang proteksyon ng Diyos ay holistiko. Binabantayan niya tayo mula sa loob palabas at mula sa labas papasok. Ito ang kaligtasan ng ating mga anak sa kanilang paglalakbay sa mundo, ang kaligtasan ng ating mga magulang sa kanilang pagtanda, at ang kaligtasan ng ating mga kapatid sa kanilang mga pagsubok. Sa bawat panalangin, idinedeklara natin ang ating pagpapasakop sa kanyang proteksyon, at nagiging kanyang mga kasangkapan tayo sa pagpapalaganap ng kanyang kapangyarihan sa ating tahanan. At pagdating naman sa pagkakaisa, hindi ito nangangahulugang kawalan ng pagkakaiba ng opinyon o personalidad. Ang tunay na pagkakaisa ay ang pagtanggap sa bawat isa, sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakaiba. Ito ay ang kakayahang magpatawad, ang kapangyarihang magpakumbaba, at ang pagmamahal na lumalagpas sa mga alitan. Ang pagkakaisa ay ang kalayaan ng bawat miyembro na maging tunay sa kanilang sarili habang nananatili ang paggalang at pagmamahalan sa isa't isa. Ito ay ang pagtutulungan sa panahon ng kagipitan, ang pagdiriwang sa panahon ng tagumpay, at ang pagiging balikat sa bawat isa sa panahon ng kalungkutan. Sa isang mundo na puno ng pagkakawatak-watak, ang pamilyang may pagkakaisa ay isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos, isang liwanag na nagniningning sa kadiliman. At paano ito makakamit? Sa pamamagitan ng panalangin na lumilikha ng isang espiritual na ugnayan, isang puwersa na mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Kaya't huwag nating titigilan ang pagdarasal, dahil sa bawat ama namin na binibigkas natin, mayroong pamilyang nabubuo at pinoprotektahan. Ngayon, marahil ay tinatanong ninyo, paano nga ba tayo mananalangin ng epektibo para sa ating pamilya? Bilang isang tagapayo, lagi kong sinasabi na ang panalangin ay hindi isang generic na mensahe. Kailangan itong maging espesipiko. Mahalaga na ilagay natin ang ating mga sarili sa posisyon ng isang key spiritual architect na nagdidisenyo ng isang matibay na baluarte para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng panalangin. Unang-una, manalangin kayo para sa bawat miyembro ng pamilya ng personal. Kung kayo ay magulang, manalangin kayo para sa inyong asawa. Ipanalangin ninyo ang kanyang lakas, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang emosyonal na kalusugan, at ang kanyang karunungan sa pagpapasya. Ipanalangin ninyo ang kanyang proteksyon mula sa mga tukso at sakit. Ipanalangin ninyo na maging isang biyaya siya sa inyo at sa inyong mga anak. Maraming kasalukuyang problema sa pamilya ang nagsisimula sa hidwaan sa pagitan ng mag-asawa. Kapag matibay ang pundasyon ng pagmamahalan at paggalang ng mag-asawa, mas madaling harapin ang anumang pagsubok na dumating. Tandaan, ang inyong pagkakaisa bilang mag-asawa ang pinakamalakas na halimbawa ng pag-ibig para sa inyong mga anak. Ito ang kanilang unang karanasan sa pagiging bahagi ng isang magandang relasyon. Kaya't ipanalangin ninyo ang inyong kasal, ang inyong pagsasama, na ito ay maging refleksyon ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Pagkatapos, manalangin kayo para sa inyong mga anak. Ipanalangin ninyo ang kanilang kinabukasan, ang kanilang edukasyon, ang kanilang mga kaibigan, at ang kanilang pagpili sa buhay.
Ipanalangin ninyo ang kanilang kaligtasan mula sa masasamang impluensya, mula sa mga bisyo, at mula sa pagdududa. Ipanalangin ninyo na matagpuan nila ang kanilang layunin sa buhay na ibinigay ng Diyos at na manatili silang malapit sa Kanya. Maraming magulang ngayon ang lubhang nababahala sa kinabukasan ng kanilang mga anak at tama lang iyan. Ang mundo ay puno ng hamon at panganib. Ngunit higit pa sa anumang tutorial o seminar sa parenting, ang panalangin ang pinakamabisang paraan upang protektahan ang ating mga anak. Habang sila'y lumalaki at nagiging malaya, ang ating mga panalangin ang kanilang spiritual hits, gabay nila sa bawat pagpili. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa kanila, ngunit kontrolado natin ang ating paglapit sa Diyos para sa kanila. Ipanalangin ninyo na magkaroon sila ng puso na mapagmahal, isip na matalino at espiritu na sumusunod sa Diyos. At huwag nating kalimutan ang ating mga nakatatandang miyembro ng pamilya, ang ating mga magulang, lolo at lola. Ipanalangin ninyo ang kanilang kalusugan, ang kanilang kapayapaan sa isip, at ang kanilang patuloy na relasyon sa Diyos. Ipanalangin ninyo na maramdaman nila ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang mga ambag sa pamilya. Kadalasan, sa pagmamadali ng buhay, nakakalimutan natin ang mga taong nagtayo ng pundasyon ng ating mga pamilya. Ang kanilang karunungan at karanasan ay kayamanan na hindi matutumbasan ng pera. Ang panalangin para sa kanila ay isang paraan ng pagbibigay pugay at pagkilala sa kanilang paghihirap at sakripisyo. Ikalawa, manalangin kayo para sa mga tiyak na issue na kinakaharap ng inyong pamilya. Kung mayroong problema sa pinansya, manalangin para sa provision at karunungan sa paghawak ng pera. Kung mayroong karamdaman, manalangin para sa pagpapagaling at lakas. Kung mayroong hidwaan, manalangin para sa kapatawaran at rekonsilasyon. Maging detalyado sa inyong panalangin. Kung may miyembro ng pamilya na nasa gitna ng adiksyon, ipanalangin ninyo ang kalayaan niya at ang tulong na kailangan niya. Kung may miyembro na nawala ng trabaho, ipanalangin ninyo ang bagong oportunidad. Ang Diyos ay Diyos ng mga detalye, at pinahahalagahan niya ang ating tapat na puso na naghahanap ng kanyang interbensyon sa bawat munti at malaking bagay sa ating buhay. Huwag kayong matakot na maging bukas sa Kanya, ilabas ang lahat ng inyong pasanin, at sabihin ang lahat ng inyong pangangailangan. Walang problema na masyadong maliit o masyadong malaki para sa Kanya. Ikatlo, ang kapangyarihan ng sama-samang panalangin. Kung posible, maglaan kayo ng oras bilang isang pamilya upang manalangin ng magkasama. Hindi ito kailangang maging isang mahabang seremonya, kahit 5 minuto lang ng taos-pusong panalangin ay makakagawa ng malaking pagbabago. Kapag nagsasama-sama tayo sa panalangin, lumilikha tayo ng isang key spiritual force field sa ating tahanan. Ipinapakita natin sa Diyos na tayo ay nagkakaisa sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At kapag may 2 o 3 nagkakaisa sa panalangin, naroon ang Kanyang presensya. Isipin ninyo ang lakas na nabubuo kapag ang bawat boses ay bumibigkas ng pagtitiwala, pag-asa, at pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Ito ay nagpapatunay sa inyong mga anak na ang pananampalataya ay hindi lamang isang individual na bagay kundi isang bagay na pinagsasaluhan, isang pundasyon ng pamilya. Kahit simple lang ang panalangin, isang pasasalamat bago kumain, isang maikling dasal bago matulog, o isang panalangin para sa mga miyembro ng pamilya na malayo. Ang mahalaga ay ang pagiging regular at taos-puso. Ang pagsasama-sama sa panalangin ay hindi lamang nagpapatibay ng ugnayan sa Diyos, kundi nagpapatibay din ng ugnayan sa pagitan ng bawat miyembro ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang maging bukas sa isa't isa, ibahagi ang mga pinapasan, at magbigay ng suporta. Ika-4, itatag ang isang ki-altar ng panalangin sa inyong tahanan. Hindi ito kailangang maging isang pisikal na altar na may mga rebulto o kandila. Ang altar na ito ay isang simbolikong lugar kung saan regularly kayong naglalaan ng oras upang manalangin bilang isang pamilya o bilang individual para sa pamilya.
Maaaring ito ay isang sulok sa sala, o isang mesa sa kusina, o kahit isang partikular na oras sa araw. Ang mahalaga ay ang intensyon at ang pagiging regular. Sa lugar na iyon, idinedeklara ninyo na ang inyong tahanan ay isang lugar ng panalangin, isang kanlungan ng presensya ng Diyos. Sa pamamagitan nito, binubuo ninyo ang isang espiritual na kapaligiran na nagtataboy ng kadiliman at nag-aanyaya ng kapayapaan at pagkakaisa. Dito ninyo mararamdaman ang kanyang kapayapaan, dito ninyo isusuko ang inyong mga pasanin, at dito ninyo makikita ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat dingding ng inyong tahanan ay magiging saksi sa inyong pagtitiwala sa Diyos. Panghuli, ang pagiging consistent at matyaga sa panalangin. Hindi lahat ng panalangin ay agad-agad nasasagot sa paraan na inaasahan natin. May mga pagkakataon na kailangan nating maghintay, manatiling matatag sa pananampalataya, at patuloy na magtiwala sa plano ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa mga panahong maganda ang takbo ng lahat, kundi lalo na sa mga panahong tila wala ng pag-asa. Tulad ng isang magsasaka na nagtatanim at naghihintay ng ani, kailangan din nating maging matyaga sa ating panalangin. Ang pagpapanalangin para sa pamilya ay isang lifelong commitment. Hindi ito isang sprint, kundi isang marathon. Sa bawat patak ng luha, sa bawat pagod na panalangin, mayroong inihahanda ang Diyos na sagot. Patuloy tayong lumapit sa Kanya na may pagtitiwala at Kanyang gagawin ang Kanyang bahagi. Ang tiyaga sa panalangin ay hindi lamang nagpapalakas ng ating pananampalataya, kundi nagpapakita rin ito sa Diyos ng ating pagtitiwala sa Kanyang kalooban at sa Kanyang perpektong timing. At sa huli, makikita natin ang Kanyang katapatan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento, isang karanasan na nagturo sa akin ng malalim na kapangyarihan ng panalangin para sa pamilya. Bilang isang tagapayo, marami akong nakasalamuhang pamilya, ngunit may isang pamilya, tawagin na lang natin silang Pamilyang Santos, ang tumatak sa aking puso at isip. Sa labas, mukhang perpekto ang Pamilya Santos. Mayroon silang magandang bahay sa isang disenteng lugar, matagumpay ang magulang sa kanilang mga karera, at ang kanilang mga anak ay matatalino at magaling sa kani-kanilang larangan. Nakangiti sila sa simbahan, aktibo sa komunidad. Ngunit sa likod ng mga nakangiting mukha at magandang panlabas na anyo, nagtatago ang isang malalim na krisis. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na tila maliit, ang unti-unting paglayo ng loob ng mag-asawa. Si Aling Nena, ang ina, ay labis na abala sa kanyang trabaho, at ganoon din si Mang Tonyo, ang ama. Halos hindi na sila nag-uusap ng matino. Ang kanilang mga pag-uusap ay puro na lang tungkol sa mga gawain at bayarin. Ang pagmamahalan na dating buhay ay unti-unting namamatay, at sa halip ay pinalitan ng katahimikan at paghihinala. Nagkaroon ng mga lihim, maliliit na kasinungalingan na nagpapatong-patong hanggang sa lumikha ng isang malaking pader sa pagitan nila. Ang kanilang dalawang anak, sina Ana at Carlo, ay nakakaramdam ng tensyon. Si Ana, ang panganay, ay nagsimulang maging rebellious, palaging sumasagot, at lumalabas ng bahay kasama ang mga kaibigan na hindi nila gusto. Si Carlo naman, ang bunso, ay nagsimulang maging tahimik at malungkot, halos hindi na nakikipag-usap, at ang kanyang mga marka sa eskwela ay bumababa. Ang pamilyang ito, na dating buo at masaya, ay unti-unting nagkakawatak-watak. Ang kanilang tahanan ay naging isang lugar na puno ng tensyon, kung saan ang bawat miyembro ay naglalakad sa mga eggshells, natatakot na magsalita o magkaroon ng hidwaan. Ang kanilang mga panalangin ay naging pormalidad na lamang, walang buhay, walang kapangyarihan. Ang kanilang pagdalo sa simbahan ay naging isang obligasyon na lamang, hindi isang paglilingkod na mula sa puso. Sa loob, ang bawat isa ay nakakaramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Naging madalas ang pag-iyak ni Aling Nena sa gabi, habang si Mang Tonyo naman ay laging abala sa trabaho, tila iniiwasan ang problema sa bahay. Ang espiritual na balwarte ng kanilang pamilya ay nawala, at ang kaaway ay nagkaroon ng pagkakataong makapasok,
naghahasik ng pagdududa, galit at pagkakawatak-watak. Tila sila ay lumulutang sa isang karagatan ng kaguluhan, walang patutunguhan at walang pag-asa. Doon ako nakilala ni Aling Nena sa isang pampublikong seminar tungkol sa pamilya. Hindi niya kayang itago ang kanyang kalungkutan at lumapit siya sa akin pagkatapos ng seminar, umiiyak at halos hindi makahinga. Ibinahagi niya ang kanilang sitwasyon, ang kanyang takot na tuluyan ng masira ang kanyang pamilya. Nang marinig ko ang kanyang kwento, nakita ko hindi lamang ang problema ng pamilyang Santos, kundi ang problema ng maraming pamilya sa ating lipunan. Ang sakit ng pagkakawatak-watak, ang pighati ng pagkawala ng pagmamahalan, at ang takot sa kung ano ang mangyayari sa kanilang mga anak. Naramdaman ko ang pagtawag ng Diyos na tulungan ang pamilyang ito na maging kasangkapan sa kanyang kapangyarihan. Naging malinaw sa akin na ang kanilang problema ay hindi lamang pisikal o emosyonal, ito ay malalim na espiritual. Ang pamilya ay isang target, at ang tanging paraan upang labanan ang kaaway ay sa pamamagitan ng panalangin. Bilang isang tagapayo, iminungkahi ko kay Aling Nena ang isang radikal na solusyon. Hindi lang ang individual na panalangin, kundi ang sama-samang panalangin bilang isang pamilya. Sa una, nag-alinlangan siya. Paano niya makukumbinsi si Mang Tonyo na halos hindi na nakikipag-usap? Paano niya makukumbinsi ang mga anak na abala sa kanilang sariling mundo? Ngunit sa kanyang desperasyon, pumayag siya. Nagpasya siyang magsimula sa kanyang sarili. Araw-araw, nang tahimik, nagsimula siyang manalangin ng may matinding pagnanais para sa kanyang asawa at mga anak. Ipinapanalangin niya ang kanilang kaligtasan, ang paghilom ng kanilang mga sugat, at ang pagbabalik ng pagkakaisa. Ipinapanalangin niya ang mga tiyak na bahagi ng problema, ang hidwaan sa pagitan niya at ni Mang Tonyo, ang rebelyon ni Ana, at ang pagkalungkot ni Carlo. Pinagdarasal niya na buksan ng Diyos ang puso ng kanyang pamilya, nagabayan sila sa pagbabalik loob. Mayroon siyang isang maliit na sulok sa kanilang sala na ginawa niyang prayer corner, kung saan siya lumuhod at ibinubuhos ang kanyang puso sa Diyos. Sa bawat pagdarasal, naramdaman niya ang isang kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Hindi agad nagbago ang lahat, ngunit mayroon akong nakikitang pag-asa sa kanyang mga mata sa tuwing nag-uusap kami. Unti-unti, nagsimulang makita ang mga pagbabago. Nagsimulang mapansin ni Mang Tonyo ang pagbabago kay Aling Nena. Mas kalmado siya, mas mapagmahal, at hindi na madaling mainis. Dahil sa pagbabago ni Aling Nena, naging curious si Mang Tonyo. Isang gabi, sa halip na umuwi ng late, maaga siyang umuwi at nakita niya si Aling Nena na lumuluhod sa sulok. Hindi siya nagsalita, pero sa loob niya, mayroong gumalaw. Kinabukasan, lumapit siya kay Aling Nena at nagtanong, "Anong nangyayari sa iyo?" Ito ang simula ng kanilang muling pag-uusap, ang simula ng kanilang rekonsilasyon. Nagsimula silang magbasa ng Biblia ng magkasama, una sa kanilang silid-tulugan, pagkatapos ay sa dining table. Hindi nagtagal, napansin ni Ana ang pagbabago sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang kapayapaan, at ang kanilang pagmamahalan na tila nabuhay muli. Isang gabi, sa kanilang pagbabasa ng Biblia, lumapit si Ana at sumama sa kanila. Sa loob ng ilang araw, sumunod din si Carlo. Hindi naging madali ang lahat. May mga panahong mayroon pa ring alitan, may mga panahong tila bumabalik ang dating problema. Ngunit sa bawat pagsubok, lumalapit sila sa Diyos ng magkasama, nagdarasal, nagpapakumbaba at nagpapatawad sa isa't isa. Ang pamilyang Santos ay nagsimulang magtatag ng isang ritual. Tuwing gabi, bago matulog, nagtitipon sila sa kanilang prayer corner. Hindi ito kailangang maging isang mahabang panalangin. Minsan, simpleng pasasalamat lang sa araw, o isang panalangin para sa kanilang mga kaibigan. Ngunit ang mahalaga ay ang pagiging regular nila, ang kanilang pagkakaisa sa paglapit sa Diyos. At sa bawat panalangin, mayroong nangyayaring himala.
Ang mga hidwaan ay nababawasan, ang komunikasyon ay nagiging mas bukas, ang pagmamahalan ay lumalalim. Si Ana ay nagsimulang maging mas mapagmahal at masunurin. Nagsimula rin siyang magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Si Carlo naman ay naging mas masigla at ang kanyang mga marka sa eskwela ay bumalik sa normal. Ang pamilyang Santos ay hindi lamang nakatanggap ng proteksyon mula sa mga espiritual na atake, kundi nagkaroon din sila ng matibay na pagkakaisa na hindi matitibag ng anumang bagyo. Ang kanilang tahanan ay naging isang kanlungan ng kapayapaan, pag-ibig at presensya ng Diyos. Hindi ito naganap sa isang iglap. Ito ay isang proseso ng pagtitiwala, pagtitiyaga at pagmamahal. Ito ay patunay na ang panalangin ay hindi lamang isang pakiusap, kundi isang paraan upang maging kabahagi tayo sa pagbabago na nais ng Diyos sa ating mga pamilya. Ang kwento ng pamilyang Santos ay hindi lamang isang hiwalay na pangyayari. Ito ay isang patunay na ang Diyos ay buhay at aktibo sa ating mga pamilya. Ito ay isang mensahe ng pag-asa para sa bawat isa sa inyo na sa kasalukuyan ay nahihirapan sa inyong pamilya, na nakakaramdam ng kawalan ng pagkakaisa, o takot sa mga banta sa inyong mahal sa buhay. Ang kanilang kwento ay patunay na anuman ang hirap ng inyong sitwasyon, walang imposible sa Diyos. Kung ang isang pamilya na nasa bingit na ng pagkakawatak-watak ay nabuo muli sa pamamagitan ng panalangin, bakit hindi rin mangyayari sa inyo? Nais kong sabihin sa inyo ng buong pagtitiwala, ang inyong pamilya ay para sa Diyos, at mayroon siyang plano ng pagkakaisa at proteksyon para dito. Huwag kayong susuko. Manatili kayong matatag sa pananampalataya. Ngayon, sa sandaling ito, nararamdaman ko ang isang malakas na pagtawag na ilabas ang isang deklarasyon ng kapangyarihan sa inyong mga pamilya. Hindi ko alam ang tiyak na sitwasyon ng bawat isa sa inyo, ngunit ang Diyos ay nakakakita at naririnig niya ang bawat panalangin. Panahon na upang bawiin ang anumang ninakaw ng kaaway mula sa inyong pamilya. Panahon na para sa pagpapagaling, pagpapanumbalik at pagkakaisa. Nakikita ko na ngayon ang bawat pader ng hidwaan na unti-unting gumuguho. Nakikita ko ang mga balabal ng kalungkutan at pag-aaway na nilulusaw ng pag-ibig ng Diyos. Nakikita ko ang bawat miyembro ng pamilya na nagbabalik sa kanilang mga sarili, sa kanilang tunay na pagkakakilanlan sa Diyos at sa isa't isa. Isang makapangyarihang alon ng kapayapaan ang bumubuhos ngayon sa inyong tahanan. Ang bawat salita na inilabas sa panalangin ay parang isang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Idinedeklara ko ang kapayapaan sa inyong mga isip, ang pagpapagaling sa inyong mga katawan, at ang pagpapanumbalik ng bawat nasira sa inyong mga relasyon. Sa ngalan ni Jesus, bawat espiritu ng pagkakawatak-watak, ng hidwaan, ng pagdududa, ng adiksyon, at ng sakit ay inilalabas ko ngayon mula sa inyong pamilya. Hindi na sila magkakaroon ng karapatan sa inyong tahanan. Bawat miyembro ng inyong pamilya ay nababalutan ngayon ng makapangyarihang proteksyon ng Diyos, mula sa tuktok ng ulo hanggang sa talampakan ng paa. Ang mga kamay ng Diyos ay nakakapit sa inyong mga tahanan, at walang sinuman o anuman ang makakapinsala rito. Nararamdaman ko na ang presensya ng Diyos ay bumababa sa bawat tahanan na tumatanggap ng mensaheng ito. Mayroong isang kalakasan na dumarating sa mga puso na matagal ng pagod. Mayroong isang liwanag na sumisikat sa mga sulok na matagal ng madilim. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagiging pandikit na nagbubuklod sa bawat isa, nagpapahilom ng mga lumang sugat, at lumilikha ng isang bagong simula. Ang pagkakaisa ay hindi na isang pangarap, ito ay isang realidad na tinatamasa ninyo ngayon. Ang proteksyon ay hindi na isang pakiusap, ito ay isang katotohanan na inyong nararanasan. Ang inyong pamilya ay itinatayo ngayon sa isang batong hindi matitibag, at iyon ay si Kristo Jesus. Magpatuloy kayo sa pagdarasal. Patuloy kayong lumapit sa Diyos na may pagtitiwala. Patuloy kayong magdeklara ng kapayarihan sa inyong tahanan. Dahil ang Diyos ay tapat, at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga pangako ay at amen.
At nakikita ko na ang patuloy na pagbubuhos ng biyaya, ng kagalakan, at ng pagkakaisa sa inyong pamilya. Magsaya kayo. Magdiwang kayo. Dahil ang inyong pamilya ay pinalalaya, pinoprotektahan, at pinagkakaisa ngayon ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kalooban ay mananaig sa inyong tahanan. Ngayon, bilang isang gawa ng pananampalataya, at bilang isang tanda ng inyong buong pagtitiwala sa kapangyarihan ng panalangin para sa inyong pamilya, hinihikayat ko kayo na gawin ang mga sumusunod. Una, isulat ninyo ang key. Protektado ang aking pamilya sa comment section sa ibaba. Ito ay hindi lamang isang pagpapahayag kundi isang deklarasyon ng pananampalataya. Isang pangako na magpapatunay na kayo ay nakikiisa sa panalangin ito para sa inyong tahanan. Kapag nakita ninyo ang mga salitang ito mula sa ibang tao, malalaman ninyo na hindi kayo nag-iisa at mayroong isang komunidad ng pananampalataya na sumusuporta sa inyo. Ito ay isang formal na pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay pampamilya. Pangalawa, ay like ang video na ito bilang isang propetikong gawain ng pagkakaisa at proteksyon ng pamilya. Ang bawat like ay hindi lamang isang simpleng pagkilala, ito ay isang spiritual yes sa lahat ng ipinanalangin natin ngayon. Ito ay parang pagsil ng pangako, pagpapatunay na tinatanggap ninyo ang mga salita ng buhay at pagpapagaling para sa inyong pamilya. Ito ay isang visual na patunay na may nangyayaring pagbabago, at ito ay magiging inspirasyon din sa iba na makita ang lumalaking komunidad ng mga nagtitiwala sa kapangyarihan ng panalangin. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, ibahagi ito sa 3 tao na alam ninyong nangangailangan ng pagpapala at gabay para sa kanilang pamilya. Hindi ito simpleng pagbabahagi lamang ng video, ito ay isang misyon. Ikaw ang magiging kasangkapan ng pag-asa para sa kanila. Maraming pamilya sa labas ang tahimik na nagdurusa, naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng pag-asa. Ikaw ang magiging tulay upang maabot sila ng mensaheng ito, ang mensahe ng proteksyon at pagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Maaaring ang 3 taong ito ay iyong kapamilya, iyong kaibigan, o sinumang kakilala mo na nasa gitna ng pagsubok sa kanilang tahanan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, hindi lamang kayo nagbibigay ng mensahe, kundi nagbibigay kayo ng pag-asa, inspirasyon, at isang pagkakataon para sa kanila na maranasan din ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang pamilya. Ang pagbabahagi ay isang gawa ng pagmamahal at misyon. Huwag nating kalimutan na ang panalangin ay ang ating tulay sa Diyos. Sa bawat hamon, sa bawat problema, sa bawat pangangailangan, ang panalangin ang ating susi. Kung naghahanap kayo ng mas malalim na kaalaman sa kung paano manalangin para sa pinansyal na pagpapala, o para sa pagpapagaling mula sa karamdaman, o maging sa paghahanap ng tamang gabay sa pagpili ng trabaho, mayroon tayong iba pang mga video dito sa channel na ito na sadyang inihanda para sa inyo. Huwag mag-atubiling tuklasin ang mga ito at payagan ang inyong sarili na lumago pa sa inyong pananampalataya. Ang bawat video ay may taglay na biyaya at karunungan na magpapatibay sa inyong paglakad kasama ang Diyos. At laging tandaan, ang ating komunidad dito ay laging bukas upang manalangin kasama ninyo. Kung kailangan ninyo ng espesyal na panalangin, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe. Nasa atin ang kapangyarihan na baguhin ang ating mga pamilya, hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na naninirahan sa bawat isa sa atin. Manatili kayong matatag sa pananampalataya, at patuloy na magtiwala sa Kanyang walang hanggang pag-ibig para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay laging nasa inyong tabi, nagbabantay, nagpoprotekta at nagkakaisa. Pagpalain kayo ng Diyos,